katunayan po. Sapagkat ang kayamanan dito sa lupa na iniipon ng isang tao ay may katapusan lahat. Isa po dyan sa nagpapatunay si Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15. No? Sa kabila ng mga kayamanan, karangyaan, popularity na mayroon si Haring Solomon, lahat yun iniwan niya nung siya ay dinatna ng kamatayan, yung hangganan ng buhay. Pinaalala yan ni Jesus sa mga alagad nung nangangaral sila sa sariling bayan ni Jesus, tumatawid sila ng iba't ibang bundok, sapagkat nakikita niya na yung mga tao doon ay nagpapagal para sa sariling pangbenepisyo. Kumbaga, sa chapter 6 mo yan, mali po ito po. 16. 6:19-20 rather. Ayan, kaya nagpaalala si Jesus sa kanyang mga alagad upang ipangaral din naman ng mga alagad doon sa mga iniikot nilang bayan. Nang sabi nga, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa sangkalangitan. Madadaanan po natin kung ano yung mga bagay na maaari natin gawin para makapag-impok tayo ng kayamanan sa sangkalangitan. Bakit po sinabi ito ni Jesus sa mga alagad? Sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong puso, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Minsan, may mga tao na kini-question ang Diyos, no? Panginoon, may hinihiling akong plano, pinapanalangin ko sa iyo, bakit hindi mo pinagkakaloob sa akin? Yan, alam po natin sa ating mga sarili na lahat tayo may kahilingan sa Diyos, ngunit minsan hindi binibigay yon ng Diyos. Yung quotes po na sinabi ni Tony Gonzaga, sometimes God destroys our plan because He sees that our plans are going to destroy us. Totoo po yun. Hindi binibigay ng Diyos yung hinihiling natin sapagkat alam niya na kapag ibinigay niya yun, maaari tayong mawala doon sa guide niya. Ang gusto ng Diyos, nasabi ng Diyos, gusto ko gamitin kita sa kabutihan, gusto ko gamitin kitang instrument para yung Word of God is ma-spread. Pero once na ibinigay ng Diyos yung isang bagay na hinihiling natin, makikita natin minsan may mga ganitong tao, no? Binibigay ng Diyos yung hinihiling yung wealth, ganon. Pero doon napufocus yung interest, nawawala yung relationship sa Diyos. Yun po ay ayaw ng Panginoon. Ayan, kaya ako po nabuo din itong paksa na to dahil sa nangyayaring paguluhan o giyera ngayon sa US versus Iran. Yan po ay isang reality na nawa ay maging basihan natin kung tayo ay Kristiyano na nananambahan sa loob ng isang linggo, isang beses, ayan, ngunit walang pagbabago sa ating mga pagkatao. Nasasabi natin Kristiyano tayo sa puso at sa isip, pero sa gawa, wala tayong aplikasyon, hindi natin sinusunod kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabi ng Diyos. Ayan, hindi po tayo totoong Kristiyano na matatawag. At ang realidad po na nakapaloob dyan, sa mga ganyang pagkakataon, kahit anong kayamanan ang mayroon tayo, kahit anong mga bagay na may pinagpapagalan tayo, at sa isang iglap maaaring mawala. Lahat po yun ay walang magiging tulong to save your lives. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, gamit yung pera mo sa mga ganitong pagkakataon, alam po natin na walang magagawa ang pera, walang mga popularity, position na meron ka. Kahit si Apostol Pablo, ang sabi niya, ayan, sa Philippians chapter 3, verse 7-8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Inari niyang basura. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ay masama pa Brad na may mga bagay na pinagpapagalan o may kayamanan kami, ngunit nagagamit naman sa kabutihan. Hindi po. Yun po ay kung paano natin gamitin bilang isang instrumento yung kayamanan o pera na mayroon tayo. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss, sabi ng Apostol Pablo, for the sake of Christ.
Christ. Kasi para kay Apostol Pablo, ang itinuring niyang kayamanan ay yung pag-spread niya ng Word of God. Kasi nandun yung eternal life na sinasabi ng Bible. Ayan, isipin na lang natin kung may mga ganyang karangyaan si Apostol Pablo, lahat yan, itinuring niyang basura. He is a lawyer, ayan, ipinagtanggol niya yung sarili niya, naging abogado siya ng sarili niya nung iniharap siya doon sa paglilitis. Sabi diyan sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama nating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, na nagmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. At yun po yung eternal life na sinasabi sa verse 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ayon po yan sa teaching ni Pedro, doon sa kanyang kapanahunan. At papasok po tayo dito sa spiritual wealth, which is yung eternal life. At kasama po dyan, ayan yung faith natin, yung relationship with God, kung bakit natin ginagawa, yung isang bagay na importante, kung nasa Hebreo 10:25, and peace, happiness, contentment, and hope. Yan po yung mga wealth na meron tayo, bigyan those things na physical at temporary lamang na mga kayamanan. At yan po yung pinaka-importante sa lahat na dapat isinaalang-alang natin at isinasabuhay kung tayo po ay masugid na mananampalataya ng ating Panginoon. Kung meron tayong peace, meron tayong contentment, yan po ay isa sa kayamanan na maituturing natin. Yung simpleng pamumuhay na meron tayong nakakain 3 beses sa isang araw, nakakapag-provide tayo sa lahat, sapat ang lahat, kasuotan, maging kagamitan natin, tayo po ay mayaman. Ang sinasabi po yan ng banal na kasulatan. Ngunit magkakaroon naman tayo ng mga spiritual wealth na kagaya niyan kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ayan. Lalong higit yung sinabi ni Brother Jason, pag nilayan natin yung banal na kasulatan, yung isang chapter or 2 chapter po siguro sa isang araw, gugulan natin ng 10 to 20 minutes, hindi na masama. Kaysa hindi po natin namumuklat yung ating banal na kasulatan, stagnan tayo sa kaalaman pagdating sa kung ano ba yung dapat gawin ng isang Kristiyano para maligtas. Umaasa tayo sa mga ngaral na nagsasalita dito tuwing linggo. Oo, naririnig natin bagkos tayo ang nakakaalam sa ating sarili kung isinasabuhay ba natin iyon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na tayo din naman sa ating mga sarili ay magsaliksik. Ayan, sa John 17:3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, in Jesus Christ, whom you have sent. At ito po yung mga nararapat na gawin, yung sinasabi kanina na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ayan, kapag isinasabuhay natin bilang Kristiyano yung mga bagay na ito, ay nakapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Sabi diyan sa Matthew 5 verse 3, mapapalad ang mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sabi po yan ni Jesucristo sa kanyang pangangaral kasama yung mga alagad, yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi may mga taong pinagkalooban ng Diyos ng kayaman, pinagkalooban ng Diyos ng sapat na kayamanan, ngunit wala sa kanila yung pagpapakumbaba. Ginagawa nilang instrumento yon para mababang tingnan yung ibang tao o yung kapwa nila. At alam po natin na hindi yan isinasabuhay dapat ng mga Kristiyanong kagaya natin. And yung pagpapatawad na ilang beses din na binabanggit ni Brother Jason dito tuwing tatayo siya, no? Ang pagpapatawad ay hindi madali. Lalo na sa isang tao na hindi nagsasabuhay ng salita.